And I'm back. Minamadali mo ako, Beatrice. Gusto mo ako mag-vlog ka agad ngayon. So, how are you guys? So, Burnout Corner is back. So, ano ba nangyari? Oh, last week, nabash ako dahil sa commentary ko noong Kings at Prince Cup. So, well, ang mali ko lang doon ay tinawag kong bobo si Alvin. So, hingi ako ng paumanhin kay Alvin na mali yung term. So, yun. That's my fault. Masyado yata ako na ano. Pero ano naman, sabi ko nga sa iyo, hindi ako nag-bash sa mga taya. Diba, yung kay Uno naman, sabi nila, may prejudice ako. Which is totoo naman. Ako isang skeptic pagdating kay Uno. Dahil nga, baka meron akong alam na hindi alam ng bayan karalista, di ba? Na hindi ko pwedeng sabihin dahil pwede ako ma-cyber libel. Pero, kaya gano'n na lang ang pakiramdam ko kay Uno parati. Kasi alam ko, kung ano yung nangyayari. Sila pati ba, nabash ko na ba yan? Sila Estorque, sila Caballero. I mean, lahat naman yan gumagawa naman di ba? I mean, probably, may mga ano rin yan, hindi naman safe lahat ng tao, di ba? Pero kakaiba to si Uno, kakaiba. Actually, may incident, pero napapagod na nga ako na ako nga nababash. So, kakabira na ako pag-vlog kasi nga matanda na ako, hindi ko na para makipagtalo sa nila. So, kung kayo po ay pumapasok sa page ko, hindi ko naman kayo pinapahayaang manood. So, iniwasan ko na magbasa ng mga negative vibes. So, totoo po na ako may prejudice po ako kayo, no? At saka may pagka-skeptic. Actually, kung di si Uno ang may sakay doon, kay student ticket, naguluhan ako, magdadalawa ako. Since siya sakay, napabor sa akin, di ba? Napabor naman so hindi ko siya kailangan i-criticize. Di ba? Kung talagang dapat ko siya i-criticize, kay Valentine Party, dahil outstanding, natalo. Pero, hindi ko ginagawa yun kasi expected ko naman kung ano mangyayari. So, baka gusto niyo, purihin ko. So, okay, pupurihin ko si Uno. Ang galing ng sakay niya kay Worshipful, yung kay Ariana Magnolia last week, kasi di bandera yun So pag di bandera, yung dating hindi nila mapatakbo, pag kayo bagay, o yung gusto nyo marinig. So, ibigay ko yun, I will give it to you. Pag di bandera, si Uno, pag pinalutang nyo, magaling, di ba? Sabi ko nga, di ba, probably, mga greatest of all time na walang bahid, si Patty isa na yan dyan. So anyway, it is what it is. So, hindi na muna ako mag-vlog. So, ano ba mga nangyari last week sa karera? Yun. Nung Saturday, nagkaroon ng carry over. Nagkaroon ng carry over. Alam ko may kwento yan Alam nyo talaga, ang tadhana ay mapaglaro. Okay? Makakwento ko po sa inyo. Ang tadhana po ay mapaglaro. Sa totoo lang, bago ho napila yung outstanding, okay, may kwento na po ako naririnig na merong certain na tao na live, di ba, na, well, hindi nag-abot. Kaya sa group chat namin, sabi ko sa mga kagrupo ko, kasi may group chat po ako. And so next month magbubukas ako. Pero kung marami naman po kayo, pwede po ako magbukas ng isang group chat ulit. Kasi 50 lang po kami. So napupuno ka agad yun. So pwede ko na po kayo line up kung mga 10 o 20 kayo interviewin ko. Tapos maglalagay ako ng panibago. So nasa group chat namin, kwento ko doon, hindi pa tumatakbo yung last race na tumawag ng bumbero kasi may mga susunugin daw na taya. Yung kasi hindi nag-abot. So, well, that's part of racing. So, balita ko lang, mapaglaro ang tadhana Mapaglaro ang tadhana. Dahil, bago napila yung outstanding, syempre, parang maaga ang Pasko, ang live. Di ba? Ano pag meron pag Pasko? Diba? May inaanak, merong So, yun daw yung mga live, yung mga grupo nun. So, meron silang pinalalabas, pero napilay. Sabi nga nung, pag ikaw nanood, pag review mo sa 6, sa ultimo oktabo, parang nag-change lead yung kabayo. Tapos, lumundo yata yung likuran. So, yun ang storya niyan. Pero mapaglaro ang tadhana. Kung hindi napila yun, maganda yung kwento.
So I leave it at that. Kasi nga, kung tingin niyo po ay may prejudice po kayo, no? Ay meron po. Kasi nga may alam po ako, na parang hindi niyo alam. Actually, ang galing nga eh. May interview po ako kay Monching Guse noong April nung nasa Amerika ako. Hindi ko pa huli nalabas yun. So parang yung kwento namin ni Monching, kwentuhan namin, para siyang Nostradamus. Yung napipredict niya yung mga nangyayari ngayon sa karera. Dahil yung nangyayari ngayon sa karera, nangyayari na 30 years back, 40 years back, paikot-ikot na lang. Pero kagandahan po, nababawasan na po ngayon. Actually, bilib ako kay Kuya Monching eh. Kasi talagang yung third fight 3 namin, no holds barred yun. Talagang lahat isisiwalat niya. Kung baka explosive yun. Ito na magiging pinaka-explosive na interview ko. Yung part 1, part 2 na ipopost ko po bukas. Ipopost ko po yan bukas. Dragging po yun. Hindi pa ko ganun ka-interesting. Pero pag napanood nyo po yung part 3, parang napanood nyo yung interview nila Joko Diaz kay Julius Babaw tungkol kay FPJ. Ganun. Very interesting. Ang dami yung pinakamagandang interview ko yun. Kasi very explosive eh. Kinikwento niya. Pero you know, people change eh. Di ba? Napunta si Kuya Monching. Kasi nung time na yun, medyo malala na yung nangyayari dito. Kaysa mapahamak siya. Napunta siya ng Amerika. Di ba? Ay mabait ang Panginoon. So ngayon, binibiyayaan ng mga anak ni... Huwag na nga sa kanya eh. Para at least hindi siya makarma yung mga anak niya. Maganda nangyari sa kanya sa Amerika. So lahat yan, gumanda ang buhay. So sabi ko nga sa inyo, ako nakarma din ako nung yung tarantado ako sa karera. Same with other biyahero, di ba? So, well, so yung part 3 namin, napakaganda nun. Makilabas ko sa Thursday. Sobrang ganda. So, makulit yung aso ko. Si Basi. Si Basi. So, ang cameraman ko po ngayon, si Beatrice. Pero sa TikTok, Beatrice, pakipromote. Anong TikTok mo, anak? Hindi po TikTok, YouTube lang. YouTube, o pakisuporta naman si Catherine. Tirona. Nakalagay? Catherine Tirona nakalagay. Ayun, si Beatrice yun. Nagsasayaw si Beatrice, tulungan nyo siya. So, yun nga. Well, anyway, yun yung nangyari nung last week, nabash ako. Okay lang yun. Kasi nga, ang tawag sa akin, skeptic. Kahit anong gawin, di ba? Skeptic, tapos may prejudice. So, ganun din nung Saturday. Kahapon, may kontrobersya na naman. Ano? Yung premyo ng winner take all, bawas! Bakit bawas? Di ba? Bakit? Ikaw nga nagtanong ka, bakit bawas eh? Sabi nila, maraming computation, haka-haka. Pero ang galing ng computation ni Dennis Gonzalez. Ang tansya nila, nagbawas ng 10% doon sa carryover. Buwas na yung premyo nun eh. Bawas? Oo, Kung naman. dapat hindi sila nagbawas. Oo nga, ang daya Diba? naman ang Daya. ampere. So, calling gap. Hindi na si Phil ako, tanggalin ko si Post Relly, baka sabihin naman ni Relly siya na naman calling gap. Kami mga nagbabayad kami sa gap sa permit ng almost 2,000. Sa MMTC, 2,000 sa PJC. They should do their job. Dahil hindi na nakikita yung nangyayari sa PJC. Ako, kaibigan ako ng PJC, di ba? Friend tayo ng PJC. Di ba? Ganun din naman sa Malbar. Pero, pag may nakikita tayo, kailangan natin punahin, Beatrice. Di ba? So, Lagi nag-usap. kasi ang parating in the guise of parating in the guise of. Sabi kasi sa prangkisa namin, ito nakalagay. Baka dapat high time para review ng prangkisa nyo kasi baka oppressive. Noong una, akala ko, kaya nagbabawas, very peculiar kasi yung prangkisa ng may certain silang rules na pag more than 10,000, ito. So, itong tinignan ko, nung pinag-aralan namin, when we did the math, nagbawas sila ng 10% doon sa carryover, which is, bakit kayo mababawas ng 10% nabawas yun yung dapat para sa inyo? So, mali yun. Ngayon, gusto mo ba natin bumalik? No offense nung araw, merong ganyang sitwasyon. Ayoko nang magsalita dahil baka mag-ibitsa pa ng buhay ko to, di ba? Kawawa naman si Beatrice, di ba? Siyempre, gusto na ganito ako. Tinatablan din po ako ng bala. Di ba? Kawawa naman yung anak ko. Ayoko na mag-expose, useless naman.
Pero nung araw may ganyan. So may nawalang pera, di ba? Alam niyo naman yung bayang karerista, nag-ingay ako nung araw tungkol sa nawalang pera. Di ba? So ngayon ba, ganyan ulit? Nagsisimula yan sa patikim-tikim. Di ba? Ngayon, nawala 1 to 2 million. Pero dadating ang panahon, mawawala dyan 400, 500 million. Baka 1 billion pa mawala dyan. Di ba? So dapat ngayon pala i-rectify. Ganito ha, maliit na bagay. Hindi nyo ito napapansin, bayang karerista. Pagmasdan nyo yung head-to-head, ang laki ng tax nun. Alam mo, nakikishare ako kahapon, nakikipagtalo ako sa mga nanggagawa sa PJC. Alam nyo ba ang tax nun sa computation ko? Hindi bababa ng 56%. Tapos 40% lang ang binabalik. Bakit kanyo? Head-to-head. Si number 1, babawasan ng 28% kasi ang dividendo 70 lang. Yung 50 mo, pinakamalaki tatamaan 70. Ganun din si kabila, babawasan ng 28%. Diba? So 70, ang pantay 70%. Puta, siyempre yung mga iba dyan nagtatalpak. Pag nagtalpak kayo, pinakamalit 185, 186. Diba? Ganun 183, 180. Lagay mo ng ganun, 20%. So ang mali ng PJC, sabi nila, si Gab daw ang nagawa niya. O, mali kayo. Bakit? Dapat kasi, huwag niyong kantasan si A, huwag niyong kantasan si B. Yung 1,000 ni A at yung 1,000 ni B, pagsabahin nyo, tsaka nyo yung kantas yung 28% nyo. Na sinasabi nyo yung 28%. So, example, 1,000 plus 1,000, 2,000. Tsaka nyo ibawas yung 280 pesos. Diba? So, magiging 1,720. So, pag divided by 2 mo yun, 86. So, yung 50 mo, minimum na tama, 86 sa pantay. Man lang. Ang laki ng anak kinakantas nyo. Pero isipin nyo yun. So, ngayon, mali Pati yung talo ay kinakantas nyo yung 28%. Ang 20% na tax on winnings, passive income yan. Nakakaintindi sa IT, sa BIR. Paano magpo-prosper? Di ba ang hirap nga, ang daming trial and error. Wag nyo naman wag kami ang paglaruan nyo. Di ba pera yan So, let's be fair. So, ang ganda ng ginagawa ng PDC dahil ang daming innovation. Balita ko, ito nauna sa akin to. Magkakaroon na ng extra double plus 1. Kung di plus 1, 3 karera, ito extra double plus 1. Extra double na lumalataw ng isa. 2, 4, and 6, 1, 3, and 5. Gano'ng kaganda yun? Diba? Pero ayusin nyo muna how you get your taxes. Diba? Let's be fair. Yan ang praktisa nyo, pero ang praktisa nyo, may lisensya kayo, pero wala kayong lisensya para lokohin ng taong bayan. Diba? Kaya nga, I will be fair to everybody. Ako yung kakampi. Actually, pwede ko naman tawagan yung mga bosses. Pero, ganun pa man, diba? Fair is fair. So, isabihin, may mali sa taxes. Sa kayo nakikita even, 70, 140 even, 80, 60% ang kinaltas nyo. You do the math. Paltan nyo po yan. So, yung kahapon, ano yung right nyo? Nakalagay ba doon sa prangkisa nyo? We demand, the bayang karerista demands an explanation. Kasi isipin nyo kahapon, 7 ang tumama sa OTB ni Dalubasang Buraot. Ang kala nila, ang itubrahin nila may 60 mil. Ako po ay pinaghanapan at kala ninakaw ko po yung 2,000. So, kung tingnan nyo dividendo, magagaling ang bayang karerista. Magagaling. So, ayun. So, anyway, nag-plug na ako, Beatrice. May bago tayong OTB, di ba? Ano pangalan? Farm. Dalubhasang OTB. Yung OTB po namin, nung first week, ang bineta namin nag-ista ng 1,000,000. Narinimit namin 20 mil. Sabi, ang daming tumatama sa amin. Last week may tumama 100. Ngayon po, mabubukas pa kami ng isa pa. Yun, mag-isa pa kami. Yung OTB namin kahapon, this week, ang benta namin 1.1 million, limitan sa amin 9,000. Bakit? Ang daming tumatama sa OTB namin. Sabi lang, buenas daw yung OTB natin, Beatrice. Ako lang hindi tumatama. So, ayun. So, meron akong page, Dalubhasang Buraot OTB. Ngayon,
may mga nagre-reklamo sa akin na nagbabayad sila ng subscription doon sa isang page na lalabas ng Burao 3.0. Eh, hindi ko na po page yun eh. So, wag ko kayo magpa-scam. Sinabi ko, kailangan nyo makita yung mukha ko. Paulit-ulit ko pong wina-warningan po ang tao. Tsaka ilan lang po yung na-accept ko kasi nga ayoko po maging toxic. Matanda na po ako. So, pumila na lang po kayo doon sa Dalubhas ng Burao OTB page para doon ho kayo mag-inquire. Di ba? May picture yata yun ng tamang ticket. Basta Burao, ang pangalan ng page ko, Dalubhas ng Burao OTB. Yun na po yung official page ko ngayon, yung OTB ko. Doon na po kayo mag-chat. Yun lang po, wala na pong ibang chat. Tapos yun nga, ipopromote ko. Tomorrow, magpo-post na po ako ng 2 video namin ni Paring Monching. Itong dalawa, pagsasabay ko na. Medyo dragging pa yun. Medyo hindi pa ganun ka-entertaining. Pero yung fight rin namin, abangan nyo. Very explosive yun. Mag-enjoy kayo. Back to memory lane tayo dyan. Sa fight rin namin. 1 hour yun. 1 hour yung upload nun. So, hope to see you guys do sa fight rin namin ng interview ni Monching Guse. Kasi makikita nyo yung mga reklamo ko ngayon. Puto yung pala problema, 34 cases. Tandaan nyo na, we could always do better. Yung mga skeptics, o ako, tingin nyo, skeptics, ganun din. Sasabihin nila, bad loser lang tayo nagre-reklamo. Hindi. Kaya natin magbago. Mabawasan ang kawalangan. Sana yung bagong batch ng mga hinete, huwag naman maging sobrang hustler. Di ba? Unti-unti na nababago na yung mundo, yung itong mga gumagawa ng kalokohan, yung mga thunders na eh. Di ba? Yung mga bago, parang nakikita nyo, medyo wala pang mga sungay. Sana huwag na magkaroon ng sungay. So, we could do it better. Kasi nga, kailangan natin pang international. Eh, paano nga? International. May mga glitches pa sa computer. So, basta ako, friend ako ng PJC, friend ako ng MMTC, bata ako ni Atty. Morales, bata ako ni di ba? So, we love them all, pero ayusin nyo naman ang karera. Pag mali, at tama-tama. So, may problema tayo doon sa 10% na kinaltas nyo. Doon kasi, may computation na eh. Hindi nila nakita paano kinumpute eh. Hindi naman 10% doon sa 10% doon sa carryover ang tinanggal, kaya umabot ng 57. Ang gagaling ng mga aktuarya natin. Di ba? So, i-explain nyo lang kung saan sa prangkisa nyo sinasabi na pwede kayong magkaltas ng additional 10% sa carryover. Diba? Kasi 2 carryover na yun. Pangalawa, yung head-to-head at even and everything, mali ang inyong computation. 50 pesos tamang 70, 50 tamang 70. Eh 70, tinax mo si 1, tinax mo si 2. Oh, you do the math. Kung mali ako, sige, sampalin niyo po ako. Kung di 60% na kinukuha. Papayag ko. Huwag nila ako. Papasampal ako sa kanila. Huwag lang nila ako tatamaan. Diba? Pwede niyo ako sampalin. Huwag nang tatamaan, papalag ako. Tsaka, yun nga, hindi na po ako pwedeng mag-criticize sa mga ganyan. Dahil nga, alam po, tinatalaban po din ako ng bala. Eh, kawawa naman po si Betis kung mag-i-expose ako ng mga kung ano-ano. Basta yung kay, marami akong alam sa kanya. Kaya, pagpasensya nyo lang ako kung may prejudice ako o skeptics ako sa kanya. So, well, anyway, remember to be good. May sasabihin pa pala ka. O, vlogging mo, anak. Sana mag-subscribe kayo at like sa akin doon sa Catherine Tirona. O yun, tulungan nyo na si Beatrice. Galing magsayaw niyan yung 10. Just para ma-inspire siya. Sabi niya, pag nakakita ko siya ng 1,000 views, siya ay gagawa ng panibagong video. 1,894. Ganon. Yun yun. Ngayon, matutuwa na si Beatrice. Tulungan niyo naman yung anak ko. Tulungan niyo din yung aking page, yung Dalubhas ng Burao. May group chat ako. Pwede na kayo mag-subscribe doon. Pumili kayo sa amin dalawa ni Popsi. Hindi, pero sa akin yung subscription. Mag-inform lang kayo doon. May mga tips, may mga... And ano kami doon. Tapos yung aking OTB, pinopromote namin sa Silang Cavite. Ang katabi namin, Velasco Hospital, Silang Cavite. Ipipin nyo lang po sa Waze yung Velasco Hospital. Katabi na po ng OTB namin yung Velasco Hospital. So, yung OTB namin, miski na 1.1 million, binabayaran po namin. Yun po binayad namin last week eh. So, kulang pa ho. Dahil marami sa dami ng tumama. So, miski na 1 million nababayaran po namin sa OTB namin. So remember to be good. Basta mag-subscribe. And like, share, and subscribe. Panoorin nyo yung kay Monching.
Di ba matatawa kayo dahil yun yung mga pinagkwentuhan namin, pero maririnig nyo sa part 3 sa Thursday. Sobrang ganda ng interview ko doon. No holds barred. Yung ano lang, actually hindi interview, nagkwentuhan lang kami. Ito si Beatrice, binibidyo. Ay, hindi ba ilabas, nahiya ako eh. Pero hayaan mo na, bahala na kung mag-at sa akin si Kuya Monching. Pero pinakikita naman ni Kuya Monching, nagbago siya eh. So, ano dapat ikaya nun? Umalis siya sa sistema na bulok sa Pilipinas. Diba? Siya yung pinakamagaling na na di ba siya- hinete. Oo. So, yun lang po. See you guys. Bye-bye. See you next week.